Samantala, naghahanda na si COMELEC Chairman Sixto Brillantes para sa kanyang pagre-retiro sa Lunes. Ayon kay Brillantes, pinaalalahanan niya ang kanyang mga kasamahan na ipagpatuloy ang puspusang paghahanda para sa 2016 national elections. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Malinis na ang opisina ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson Attorney Sixto Brillantes Jr. Ito na kasi ang huling araw na magtatrabaho siya bilang pinuno ng komisyon dahil sa mismong araw ng kanyang retirement sa Pebrero 2, sinabi ni Brillantes sa kanyang panayam sa media na magpapaalam na lamang siya sa kanyang mga nakatrabaho sa loob ng 4 na taon. Sa Monday, darating ako dito because yun ang aming affair sa Monday. Flag ceremony sa umaga, tapos yung aming party sa gabi. In between, hindi na rin naman ako magtatrabaho. So effectively talagang ngayon na last. Nagbalik tanaw si Brillantes sa mga naging ambag ng kanyang administrasyon sa COMELEC at sa kasaysayan ng eleksyon. Ilan sa mga ito ang pagsasampa ng kasong electoral sabotage laban kina dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at dating COMELEC Chair Benamin Abalos Sr. Ang pagbuo ng Campaign Finance Unit o CFU na nag-iimbestiga sa mga politiko kaugnay ng kanilang election expenditure. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lamang napabalitang may mga politikong sinampahan at napatalsik sa pwesto ng COMELEC dahil sa overspending, gaya ni ex-Laguna Governor E.R. Ejercito. Maliban dito, tanging sa kanyang panunungkulan lang din hindi nagkagulo sa ARMM sa panahon ng eleksyon. In 2013, walang gulo, walang incident of gulo, at walang special election. I mean, there was nothing that happened. For the first time in 25 years. In the entire armed provinces, specifically even sa Lanao del Sur. Bumaba rin ang bilang ng mga party list mula sa 180 noong 2010 sa mahigit 80 noong 2013. Nasiguro rin ni Brillantes na bago niya lisanin ng komisyon, may sarili na itong lupa na pagtitirikan ng bagong gusali. Yung susunod sa akin, wala na silang problema, tatayuan na lang nila yun ng building. Kaya medyo kuripot ako noon, kaya nag-save ako ng pera para to pay for the land. Samantala, si Justice Secretary Leila de Lima pa rin ang napipisil niyang papalit sa kanyang pwesto. Simula Pebrero 3, si Commissioner Christian Robert Lim ang pansamantalang mamumuno sa COMELEC habang hinihintay kung sino ang itatalaga ni Pangulong Noynoy Aquino na inaasahang lalabas sa Marso pagkatapos ng sesyon ng Kongreso. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.